OTP o kahit anong numero, basta 4 o 6, nilalagay po yan sa app. Hindi po yan binibigay sa tawag, hindi po yan tinetext kahit kanino or message kahit anong messaging app. Okay, panghuling tanong ko na po, Sir Josel. Ano po ba ang paalala nyo sa publiko, lalo na po ngayon, para po maiwasan natin ang scam? Ayun, yun lang. Napakarami na kasi ng mga scam. Sundan lang nila yung contra-scam attitude na lagi naming sinasabi, yung magdamot, magduda, mang-snub pag di nyo kakilala, at magsumbong sa 1326. Pag sinunod nyo yan, hindi na kayo may scam. Promise. Yan, maraming salamat po, Sir Josel. Salamat. Ang ating pong nakausap ngayong hapon, si Sir Josel De Guzman, ang co-convener po ng Scam Watch Pilipinas. Bago po tayo maghanap buhay, pasok po muna tayo ng report. Flash Report. Flash Report! Kapapasok lamang pong balita, City of Bogo sa Cebu niyanig ng magnitude 5.4 na lindol. Detalye sa report ni RH5 Val Gonzalez. Val? Uwi na bago mag-alas 3:30 ngayong hapon nang yanigin ng magnitude 5.4 na lindol ang silangang bahagi ng Bogo City sa lalawigan ng Cebu. Sa report na nilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, tectonic ang origin ng lindol na natukoy sa lalim na 10 kilometro. Dahil dito ay nakapagtala ng intensity 4 sa mga bayan sa bayan ng San Francisco sa Cebu, mga bayan ng Hilongos at Bilyaba sa Leyte, mga bayan at lungsod sa Liluan, Talisay, Cebu City, Lapu-Lapu City sa lalawigan ng Cebu, at maging yung mga bayan ng Isabel, Baybay, Carigara, Ormoc City at Abuyog sa lalawigan ng Leyte. Intensity 3 din ang naramdaman sa Esperanza o bayan ng Esperanza sa Masbate at bayan ng Hinundayan sa Southern Leyte. Intensity 2 naman ang naramdaman sa bahagi ng Kawayan at bayan ng Nabal sa Biliran, Rojas City sa Capiz, Carcar, San Fernando, Argao at Asturias sa lalawigan ng Cebu. Habang sa Iloilo City nakaramdam din ng intensity 2 sa Dulag, Alang-alang at Palo. Sa lalawigan pa rin ng Leyte ay intensity 2 rin, at maging sa kanugnog na mga bayan at lalawigan katulad ng Negros Occidental hanggang sa Southern Leyte, at intensity 1 ay naramdaman din sa Capiz, sa ilang bayan o sa Eastern Samar, sa Jordan sa Guimaras, maging ang Pasig City sa Iloilo, Aroroy, Masbate, Kataingan sa lalawigan ng Masbate, maging sa Bacolod City, Negros Occidental at ang maging sa bayan ng Gandara sa lalawigan ng Samar ay nakaramdam din ng intensity 1. Ayon sa PHIVOLCS, ay asahan na magkakaroon pa ng ilang mga aftershocks at asahan din na mayroong mga damage na may tatala. Ako si Val Gonzalez, back to you, Wina. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! 3:54 na po ng hapon. DZRH number. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New
Calendary Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calendary Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calendary Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calendary Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Isang minuto na lang po bago mag alas 4 ng hapon. Bago po tayo magpaalam, bigyan daan po muna natin ang mananawagan po ngayong hapon. Nasa kabilang linya po natin si Baby Ching Sastre dahil ang kanyang nanay po na si Nanay Susie Lustre ay nawawala at huli pong nakita sa Pugadlawin Project 8, Quezon City. Magandang hapon po Ate Ching o Baby Ching Sastre. Magandang hapon. Magandang hapon po. Opo, magandang hapon ate. Ate, kwentuhan niyo po kami, ano po ang nangyari? Paano po nawala si nanay? Nakalabas po siya ng bahay, tapos nagpunta po siya sa... Bali po kasi na-aksidente po before yung mama ko. Mga second week ng February, na-aksidente po siya. Nakasakay po sila ng e-trike ng kapatid niya, tapos nabangga po ng motor. Tapos tumagilid po yung e-trike. Namatay po yung tita ko doon on the spot. And then, dinala naman po sana namin siya sa ospital. Bali, x-ray lang naman po ginawa. Okay naman po. Dinilabas na po namin siya. Din nung 2 weeks, pagkatapos ng
libing ng tita ko, unti-unti na po parang hindi na po namin siya makausap ng accurate sa mga tinatanong namin. Hindi niya na mababanggit yung pangalan namin. Ano na lang po, random na lang po yung pagbanggit niya ng mga pangalan namin. Hindi na po talaga yung totally na bawat isa sa amin na recognize niya. Then, nung umaga, kasama po kasi siya sa bahay, yung boyfriend niya nung umaga. Tapos umalis na po, pumunta na po ng trabaho. Kaya lang po, hindi kami ginising, naaalis pala siya. So, walang bantay yung mama ko. Doon po, nagkaroon yung chance ng mama ko makalabas. Sumakay ng jeep, hanggang sa makarating po siya ng Muñoz, doon po sa mga friend niya. Nakarating naman po siya doon sa bahay ng friend niya. Tapos, pinakain daw po siya doon. Hindi rin naman po alam ng mga friend niya na ganun nga po yung nangyari sa mama ko. Tapos, iniwan daw po yung phone doon. Tapos, umalis. Hindi na po nakabalik. Until now, hindi na po niya nakabalik. Nakalimutan na niya po ata kung paano bumalik. Pero po, hanggang ngayon, hinahanap pa rin po namin siya. Pero po ate, simula po noon, pina-check up niyo po ba ulit si nanay? Simula po nung na-aksidente siya? Hindi pa po. Hindi pa po namin siya nadala ulit sa doktor. Kasi nga, nag-Holy Week po eh. Pero po, balak po sana namin this week, namin siya dadalhin. Pero ito po bang pagkawala ngayon ni nanay, na-report niyo na po ba sa pulis? Report po lang po kami kasi yung doon sa Muñoz, nanghingi lang po kasi sila doon sa may barangay ng mga picture or poster para daw ma-post nila. Tapos magre-report pa lang din po kami doon sa sa police pong malapit doon sa area. Sige po, Ate Baby Ching, manawagan po kayo sa ating mga kababayan po, baka meron pong nakakita kay nanay. Sige po. Magandang hapon po sa mga nakikinig po at nanonood po ngayon ng DCRH. Baka po napansin niyo po, wait lang po. Baka po napansin niyo po yung mama ko na sa tabing kalsada naglalakad. Siya po si Susie Legaspi. O baka po may nakakupkop na mabuting puso. Nakitawagan po kami. Paka-inform po kami. 75 years old na po siya. And ang alam ko po, meron po siyang may papel po siya na may information niya at saka contact number namin sa wallet niya. Kasi nilagyan ko po yung wallet niya ng papel. Baka po makita niya po, pakitawagan po kami. Opo, huling tanong ko na po, Ate Baby Ching. Ano po ba ang huling kulay ng suot ni nanay bago po umalis dyan sa inyong bahay? Naka-t-shirt po siya, teal color, parang green po. Tapos may logo po siya ng Happy New Year na 2026. Tapos po may pangalan po na Susie yung damit niya sa may manggas po. May Susie pong pangalan yung manggas niya. Tapos naka-black pants and red na tsinelas. Ayan, Ate Baby Ching, sa mga kababayan po natin, in case po meron silang information, saan po kayo pwedeng tawagan o i-contact? Pakitawagan po ako sa number na 0910-0910-6695-147. Ayan, ulitin ko lang po, Ate Baby Ching, sa mga kababayan po natin dyan na nakikinig at nanonood. Kung makita nyo man po si Nanay Susie Legaspi, pwede po kayong tumawag sa number po ni Ate Baby Ching na 0910-669-5147. Ulitin ko lang po, 0910-669-5147. Naka-flash naman po sa screen ang itsura po ni nanay kung sakali man pong mapadpad kung nasan man po kayo ngayon. Sige po, maraming salamat po, Ate Baby Ching. Salamat po, ma'am. Ayan, asahan po natin na mayroon pong mga kababayan natin na tutulong sa inyo. At sa pamagitan po niyan, dito na po nagtatapos ang ating isang oras na paghahatid ng tulong at serbisyo sa ating mga kababayan.
Sa pangalan pa rin po ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan, maraming salamat Iza Gabriel sa ating radio at television tech. Thank you so much. Dito na po nagtatapos. Ito po si Wina Pearl Hesoro para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po, break time. Ang ating pong oras, 4:06 ng hapon. This time check is brought to you by ACM. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ang kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para Max Alaga, Max Protect.